Kumusta pong muli sa lahat at bago ko po simulan ang ating kwento, ang pagpapatuloy ng ating kwentos ng ang field trip, nagpapasalamat po muna ako sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa channel na ito. Mega loud shout out po sa lahat at hindi ko na po kayo iisa-isahin. Balik tayo sa ating kwento. Calix POV. Dali-dali naman akong pumunta sa kwarto para ayusin ang gamit ko at para makahanap ng mahigaan dahil sa sobrang sakit na ng likod at pit ko sa kakaupo. Inilagay ko naman ang bag ko at kinuha ang cellphone at pinagmamasdan ang larawan namin ni Bella habang nakasandal siya sa aking balikat habang natutulog. Palihim ko kasi na kinuhanan siya ng litrato para di siya magalit. Habang tinitignan ko ito ay nagulat na lang kaming lahat nang nagsisigawan ang lahat ng babae. Kaya dali-dali kaming tumakbo sa girls room at nagulat kami sa aming nakita. Bella POV. Napatakip kami ng bibig at ilong nang makita namin ang isang patay na aso na medyo masama na ang amoy. Kaya't napasigaw na lang kami dahil kaawa-awa talagang pagmasdan ang aso na ito. Mukhang namatay ito dahil sa gutom, dahil mukhang na-stuck ito sa underground. Nagulat naman kami nang nagsitakbuhan ang mga boys patungo sa amin at kinumusta kami. "Anong nangyari?" sabi sa akin ni Calix. "Wala, may patay lang na aso," sabi ko naman. Binuhat naman nila ang aso at inilibing sa labas at umalis na sila sa kwarto. Ako naman ay bumalik na sa aking higaan para makapagpahinga. Sa higaan pala ay double deck at ako ay nasa baba at sa itaas ko naman is si Valentine. Sa bawat gilid naman ay sina Pay, Trixie at Sienna. Pay POV. Alas 3 na ng madaling araw nang magising ako dahil medyo masakit ang tiyan kaya kailangan kong dumumi. Lalabas na sana ako ng kwarto nang nakasalubong ko si Trixie. Saan ka galing, Trixie?" Saad ko habang pinupunasan ko ang aking mata. "Dutumi lang," papautal-utal niya namang sabi habang dumiretso na palabas at papuntang banyo. Ang banyo kasi ay nasa labas ng kubo kaya kailangan mo munang lumabas para makagamit nito. Pagkatapos kong dumumi ay bumalik na ako sa kubo para ipagpatuloy ang pagpapahinga dahil mukhang marami kaming gagawing activity bukas. Nagising na lang ako bigla nang sa labas ay nagsisigawan ang lahat. Mabilis naman akong lumabas at nagulat ako sa aking nakita. Ang bus kasi na aming sinakyan ay wala ng ligid at ang driver nito ay nakabitay na para bang nagbigti. Di namin alam kung ano ang totoong nangyari dahil wala namang nakakita. Ang pagkakaalam lang namin ay nagbigti siya para wala namang sapat na dahilan para gawin niya iyon. At kung nagbigti siya, bakit lahat ng gulong ay bigla na lang nawala kaya pumasok sa aking isipan na baka may foul play na nangyari. Bella POV. Alas 7 na ng umaga kaya lumabas ako para masilayan ang magandang tanawin sa bundok. Ngunit iba pa pala ang aking masisilayan. Nakita ko kasi sa di kalayuan ang bus namin na wala ng gulong at ang driver nito ay nagbigti kaya napasigaw na lang ako dahil sa gulat. Dahil sa sigaw ko ay nagsitakbuhan ang lahat at lumabas sa kanilang kwarto at pumunta patungo sa bus. "Anong nangyari dito?" sabi sa akin ni Pro. Di ko po alam, sir. Nadatnan ko na lang po siya na ganyan." Pautal-utal ko namang sagot dahil sa takot.
Pinagtulungan namin lahat na kunin ang bangkay ng driver at dinala sa isang bakanting bahay. Isinilid pala nila ito sa isang plastic cellophane at ipinasok sa isang bakanting kubo. Sinabihan rin kami ni Profesor na kahit kailan ay huwag pumunta doon. Tatawag daw muna siya sa paaralan para ipaalam ang nangyari. Lumayo muna siya para maghanap ng signal, ngunit bumalik rin siya agad dahil kahit isang signal ay wala daw. Napuno naman ang takot ng lahat at klaseng opinyon na lang ang lumabas sa aming mga bibig. Pinabalik muna kami ni Profesor sa aming room at aasikasuhin niya raw muna ang mga nangyari. Di ba lumabas ka kagabi, Trixie? Di mo ba nakita na nagbigti si Manong driver? Sabi ni Pay na ikinagulat naming lahat. Agad namang nagseryoso ang lahat nang binanggit ni Pay ang mga katagang iyon. Nagkatinginan naman kaming lahat nang biglang Siena POV. Di pa masyadong malakas ang katawan ko dahil sa di may paliwanag na dahilan. Ngunit alam ko na ang mga nangyayari. Nagtaka naman ako dahil usap-usapan sa kwarto namin ang pagkamatay raw ng driver. Di ko naman nakita kasi kagigising ko lang. Di ba lumabas ka kagabi, Trixie? Di mo ba nakita na nagbigti si Manong driver? Sabi ni Pay habang tinitignan si Trixie. Nagulat naman ako dahil hindi ko talaga maunawaan ang kanilang mga sinasabi. Ba't ka lumabas, Trixie? Di ba sinabihan tayo na wag mo nang lumabas at magpahinga muna? Sabi naman ni Valentine. Naiihi ako eh. Bakit niyo ba? Patapang nasagot ni Trixie. Mukhang patungo na ito sa away kaya pinigilan ko na sila. Nagsalita na ako dahil mukhang pinagdududahan nila ang best friend ko. Nang magsasalita na sana ako ay bigla kaming tinawag ni Profesor sa labas para magbigay ng instruction. Bon POV. Pinabalik kami sa aming kwarto, ngunit bakas pa rin sa aking isipan kung ano ang nangyari. Umantong rin sa aking isipan na sana di na ako sumaba dahil mukhang nakakatakot iyong mga dinanas namin. Una, si Siena na nasaniban. Ngayon naman si Manong driver. Di ko na alam ang gagawin. Ako kasi yung tao na medyo matatakutin. Marami na rin kasi akong trauma dahil yung tatay ko ay nagbigti rin. Kaya pag nakakakita ko ng ganung pangyayari ay parang bumabalik sa aking isipan ang mga nangyari kay Papa. Guys, umuwi na lang tayo. Sabi ko sa kanila habang nanginginig ang aking tuhod. Paano tayo uwi wala ngang gulong yung bus at patay na yung driver natin eh. Bobo ka ba? Sabi naman ni Regan habang kinakamot ang kanyang ulo. Regan, huwag mo naman siyang pagsalita ng ganyan. Natatakot lang siya. Pasigaw na sabi ni Theo. Habang seryoso kami nag-uusap ay pinalabas kami ni Profesor dahil may importante daw kaming pag-uusapan. Pumunta naman kami kaagad sa labas at nakita namin na nauna na pala iyong mga babae doon. Agad naman kaming naghanap ng pwesto para umupo at iba-ibang bulungan na ang aming naririnig. Masamang balita. Hindi ako makakontak sa paaralan dahil wala talagang signal. Mas mabuting gawin natin ngayon ay ipagpatuloy muna natin ang ating activity habang naghihintay ng rescue. Mahinahon na sabi ni Pro. Agad namang tumayo si Edward at sinabing, Baliw ka ba, Pro? Paano kami makakagawa ng mga activity kung may isang patay dito? Sinang-ayunan naman namin lahat at dahil medyo weird nga kung magsasaya kami habang may patay sa isang kwarto na naaagnas. Sa wala tayong magagawa eh. Anong gusto nyong gawin? Tumuwanga na lang? Nanahimik ang lahat nang binitawan ni Proof ang salitang ito. Tama naman kasi siya. Wala kaming magagawa habang andito pa kami. Mas mabuting maghintay muna kami ng rescue. Someone's POV. Habang
pinapakinggan ko sila na nag-uusap kung paano makaalis ay para akong kinikiliti dahil sa sobrang tuwa. Di ko akalain na ganito lang pala sila kadaling paikutin. Sino ang isusunod ko? Ito yung tanong na tumatakbo sa aking isipan habang nakaupo at pinagmamasdan sila na parabang takot na aso dahil di na makaalis. Bella POV. Andito lang ako sa may upuan habang nakaupo at pinagmamasdan ng paligid. Nilalasap ang napakasariwang hangin na dumidikit sa aking pisngi. Yung iba ko namang kasama ay nasa iba't ibang pwesto at yung iba nasa kwarto. Nabigla na lang ako nang biglang lumapit at tumabi sa aking kinauupuan si Calix. Ano na naman yung ginagawa mo? Sabi ko habang naiinis dahil sa paningin ko. Mukhang aasarin na naman ako nito. Bakit? Bawal ba umupo dito? Sabi niya naman habang tumitingin sa malayo. Di na ako nagsalita at patuloy na lang naming pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Alas 5 na ng hapon kaya naisipan ko na umalis at bumalik na sa kwarto para magpahinga. Bukas kasi ay sisimula namin ang unang activity which is ang pagtatanim ng palay. Di naman medyo malayo yung pupuntahan namin kaya sasama na ako. Sabi kasi sa amin ni Pro na pwede daw na di muna sumama dahil naiintindihan niya raw kami. Kinaumagahan ay nagbihis na ako dahil medyo excited rin na mai-apply ko na yung knowledge na natutunan namin. Naglalakad pa lang kami ay bakas na sa aking mga mukha ang excitement. Gayon din ang aking mga kasama. Bella, ako na magdala ng bag mo, sabi sa akin ni Calix habang tumatakbo at hinahabol ako para kunin ang bag ko. Tumigil ka nga, sabi ko naman habang hinihila ang aking kamay at mabilis na naglakad. Napuno naman ang sigawan ng lahat dahil tinutukso na naman nila kami. Ang uy, sabi naman ni Trixie. Hindi ko na lang pinansin dahil baka kulang lang ito sa tulog. Anyway, sumama pala kami lahat dahil gusto rin naman na may ma-experience kung paano talaga magtanim ng palay at maglakad sa putikan. Nakarating na kami sa palayan at yung iba kong mga kasama ay kumukuha na ng mga litrato sa kanilang sarili habang ako ay naghahanda na para magtanim. Lulusong na sana ako sa putikan nang bigla na lamang nahimatay si Sienna. Prof, si Sienna! Sigawan ng lahat habang pinapaypayan si Sienna. Anong nangyari? Nagpaiwan na lang kasi sana siya, ang tigas pa ng ulo. Sagot na naman ni Teo. Hey, don't you try na pagbawalan ng kaibigan ko ha? Sagot ni Trixie kay Teo habang inalalayan si Sienna na makasandal sa puno. Bumalik na lang kami lahat sa gawain at hinayaan na lang namin na si Trixie na asikasuhin ang kaibigan niya dahil nagising na naman si Sienna. Habang nagtatanim ako ng palay ay may napansin akong kakaiba. Okay, yun po yung ating kwento, part 2, no? Abangan pa po yung kasunod. At maraming salamat pong muli sa pagpatuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. At mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. God bless everyone.